Basahin po natin ang text natin na makikita natin sa Kawikaan 11 verse. Kawikaan 11 verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Sa English, ang sabi ko dyan, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. At sa ng Diyos, ang kanyang mga salita, pwede na po kayo makaubo at isang mapagpalang at mainit na gabi sa inyong lahat. Maging sa mga nasa online, siguro kayo hindi naiinitan, may mga naka-aircon dyan. Hindi po dito. Ay, sobrang init. Pero yan po ay init ng pagmamahal ng Lord sa atin. Amen. Amen. Yan. So, nung nakaraan po, napag-aralan po natin na yung pride po ay nagdudulot ng kahihiyan sa tao. At ang masakit doon ay kinamumuhian ng Diyos ang pride. Bakit po? Kasi one of the character ng Panginoon mismo ay humility. Yun po. Kaya po, ayaw niya, he hates prideful people. Kasi mga taong sobrang nagmamalaki, nagmamataas, kinamumuhian po yun ng Diyos. Diba katulad nung napag-aralan natin ng nakaraan, may example ang Lord, si King Nebuchadnezzar, dito ba? Basahin natin sa Kawikaan 16:5. Kawikaan 16:5. Kinahuhumalingan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Amen. O, diba? Hindi lang siya basta pinamumuhian ang pinarurusahan. Nalaman natin na anong ginawa kay Haring Nebuchadnezzar. Diba ginawa siyang miskulang hayop? Naging parang baka na anong kinakain niya, talagang damo. Nanirahan siya talaga sa gubat. Yun po. Bakit? Sobra siya nagmataas, sobra siya nagmalaki. Sinabi niya, siya yung gumawa ng Babylonia by his own effort, by his own power, nabuo yung Babylonia. Kaya ano yung ginawa ng Lord? Dinagsak siya. Dahil ayaw ng Lord na kinukuha natin yung glory na para sa Kanya. Ano man yung na-accomplish natin, dapat hindi yung sarili natin ang may gawa, no? Laging sa Diyos ang papuri. Sa Diyos lagi ang acknowledgement. Ito ba? Kaya anong ginawa ng Lord? Pinarusahan po siya. Mabuti nga siya 7 years. Pero ano yung isang parusa na gagawin ng Lord? Diba yung damnation, eternal damnation? Yung eternal na po yun. Pag nanatili yung pride po sa atin. Kaya kung hindi po tayo pamuhian ng Diyos, get rid of pride. Iwasan na natin. Alisin na po natin sa buhay po natin. Kailangan natin magkaroon na Christ-like character. Ano yon? Humility. Yun ang dapat makita po sa atin. Madalas, di ba, hinihingi natin wisdom. Tayo, wisdom, hinihingi, di po ba? Pero, karunungan. Pero, kung ma-pride po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng karunungan. Bakit? Ano sabi po sa ano, di ba? Yung pagpapakumbaba ang siyang nagbubunga ng karunungan. Diba tayo natin yung Kawikaan 11:2, yung Kawikaan 11:2. Pagpapakumbaba yung nagbubunga ng karunungan. O, di ko ba? Kaya hindi tayo magpapakumbaba, hindi tayo magkakaroon ng karunungan na mula sa Diyos. Yung po yun. Pero karunungan, hindi manggagaling sa Diyos. Pero kung ang wisdom na gusto natin mula sa Panginoon, kailangan natin bumaba. Kailangan natin magpakumbaba. So, yun po. Hindi muna natin mag-humble before the Lord para mag-produce po tayo ng wisdom. And that is our topic. Lesson 4 na po tayo sa topic natin. Humility. Ano ba yung humility? An attitude of thinking, not thinking of ourselves better than others. Pag hindi yung dapat, hindi natin iniisip na mas magaling ako dyan, mas marunong ako dyan, mas mayaman ako dyan. Yun. Yun po ang humility. Dapat kinoconsider natin na yung other are more important than ourselves. Yun po yung dapat na pinapakita po natin. Yun po yung humble, yung may humble heart na hindi natin iniisip na tayo yung
mas nasa taas. Yung iba nasa ibaba. Sabi nga sa Romans 13:3a, Romans 13:3a, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Amen po. Amen. O diba? Huwag daw nating pahalagahan yung ating sarili na higit sa nararapat. Bakit po? Gandang loob lang ito ng Lord sa atin. Grace ito ng Lord sa atin. Tapos magmamalaki po tayo. Wala naman tayo talagang dapat ipagmalaki sa Panginoon. Diba? Yun po. Yun yung napakagandang character, yung humility. Kaya mahalaga itong makita sa buhay po. Lahat ng mga humble, taas ang kamay. Hindi humble ka. Humble. Wala nakapagtaas ng kamay. Ano na yan? Yan. So, talagang para sa ating lahat itong tuturo ng Panginoon. Diba? Why is humility important in our Christian life? Kaya tuturo ng Panginoon. Bakit daw po? Number one, because God gives grace to the humble. Okay, paano tayong bibigyan ng biyaya ng Lord kung nagmamataas tayo? Kaya mahalaga na humble tayo kung gusto natin ng grace. Sino may gusto ng grace? Amen. O siyempre lahat. O kaya, anong gagawin natin? Mag-humble down po tayo. Humility is something that God values. Binavalue ng Lord yung humility or pinapahalagahan ng Diyos ito. And something that He is looking for in us. Yun yung hinahanap niya talaga po sa ating lahat. Po, yung kababaang loob. Yun po. Upang pag-adoban tayo ng grace ng Panginoon. Kung gusto natin yun, kailangan natin mag-humble down. Sabi sa Santiago 4:6. Santiago 4:6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya mas sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawan niya ang mapagpakumbaya. Hindi ba? Ano daw ang ginagawa ng Lord sa mga mapagmataas? Kinakalaban. Kinakalaban ng Lord eh. But He gives more grace, sabi po sa English. Po. Therefore, He says, God resists the proud and gives grace to the humble. Yun po. Laging inuulit-ulit ng Panginoon. Sa mga humble siya nagbibigay ng grace. Kaya sino po yung binibigyan ng Lord ng sapat na biyaya, yung marunong bumaba. Kaya kung gusto natin ng grace from the Lord at maging worthy o karapat dapat tayong magalingkod ng Diyos, dapat tumatanggap po tayo. At para tumanggap tayo ng kaloob ng Lord, we need to be humble. So paano daw po? Paano tayo mag-humble down? By fully surrendering our lives to God. Kailangan ko surrender talaga, di ba? Siya yung Diyos, tayo nagsusurrender ng buhay po natin sa Kanya and obeying His will. Surrendering and obeying His will fully means in trust. We are trusting the Lord. Kaya mo siya na-surrender buhay mo, kaya tayo sumusunod sa Kanya kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya tayo nag-humble down kasi siya yung Diyos natin. Siya yung Panginoon natin. Kaya dapat mag-humble down po tayo sa ating Panginoon. Suko natin ang buhay po natin sa Kanya. Ito yung pagpapatunay na kinikilala natin siya na Panginoon ng buhay po natin. Amen po ba? Tayo ay mga servant. Tayo po. And then number 2, bakit pa daw po importante ang maging humble tayo? Because humility enables us to fully submit to God. Kung hindi po, wala po tayong humility, hindi tayo makakapag-submit sa Diyos. Di ba marami nga nagmamalaki sa Diyos eh. Di po ba? Kasi hindi sila humble. Nandun sa kanila yung pagmamataas. Kaya pati ang Diyos, pinagmamalaki niya. So dapat, pag humble tayo, kaya po nating mag-submit fully sa Panginoon. Kapag mapagpakumbaba tayo, nagagawa po natin talaga yung gusto ng Panginoon na mag-surrender sa Kanya, mag-submit sa Kanya, mag-obey sa Kanya. Kaya po ba natin gawin? Yes. Kaya nga tayo nandito pa hanggang ngayon eh. Di po ba? Nasa na yung mga hindi makasunod.
Wala na sila eh. Yung mga mayayabang matataas, narurunong daw. Wala na sila eh. Pero tayo nandito. Ibig sabihin, nakakasunod tayo. Ibig sabihin, nakasubmit tayo sa Lord. Nakasurrender yung buhay natin sa Panginoon. Inaalis lang ng Lord yung lahat ng mga tribe pa sa atin. Yun ang gusto ng Diyos. Mawala po lahat yun as in. Now, dapat ang Diyos po ang siyang masunod sa atin. We humbly acknowledge that without God, we are nothing. We can do nothing. Dito ka, eh po, pag nakasubmit ka doon, ibig mo sabihin, bahala ka na Lord. Siya din talagang pinagmamaneho mo ng buhay mo dahil wala naman talaga tayong nagagawa. Ano yung pagmamalaki natin sa Diyos? Diba? Nakita natin kung anong ginawa niya kay Haring Nabukadnezar. Yung pang gusto po ba nating mangyari sa buhay natin yon? Magbisto lang baka tayo? Nakakain ng damo? Siyempre, ayaw naman natin. Ano ba? Yun po yung pinakita example ng Lord. Fully surrendering our lives to the Lord is no more reservation. Talagang siya na bahala na siya sa lahat. Sabi sa 1:15:5, 1:15 verse 5, ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong mananatili sa akin, at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hihiwalay kayo sa akin. Amen. alam natin yung verse na yan, di po ba? Kung wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Kanya. Pero kung nananatili tayo sa Kanya, nananatili tayo sa Kanyang salita, nakasabit tayo sa Panginoon, mamumunga raw tayo ng marami. Gusto po ba natin yun? Siyempre, pagpapalain tayo ng Diyos, pag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Kaya kung marami yung hindi nagtatagumpay, marami ang nabibigo dahil sa pagmamarunong. Sila yung gumagawa ng sariling tasya, kung ano yung gusto nila, sila yung nasusunod, hindi ang Diyos, katulad na pinag-aralan natin kahapon, di ba? Not our will, but the will of God. Hindi ako dito nga, yun, hingi tayo ng counseling, hindi naman natin susundin yung nag-counsel sa atin. O hindi tayo ng sign sa Lord, pero hindi naman natin sinusunod yung sign ng Lord. At higit sa lahat, may salita ng Lord na sa atin yun. Kung ano yung tama, yung mali. Bisan, ginagawa pa rin natin ang mali. Di ba ba? Kaya nga nagkakamali tayo eh. Ibig sabihin, hindi tayo sumunod sa Lord. Yun po yun. Kaya napaka-importante po na mapakita po natin sa Lord yung respeto natin sa kanila. Paano natin nare-respeto ang Lord? Sumusunod tayo. Amen po ba? Yun po yun. Kasi siya yung lumikha sa atin. Di po ba? Kaya dapat marunong tayo magpasakop sa lumikha sa atin, sa Panginoon natin, sa Diyos natin. We must learn to accept and acknowledge our weaknesses and limitations. May mga weaknesses tayo, may mga kahinaan, may mga limitasyon, di natin kaya gawin lahat. Pero ang Diyos kaya niya gawin. Basta sumunod lang tayo. Basta submit lang po tayo sa Kanya. Huwag tayong maging mayabang. Kilala tayo ng Lord. Alam niya yung mga capacity natin, alam niya yung mga abilities po natin. Kaya di tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun, maging sa kapwa din po natin. Huwag natin isipin na, mas marunong ako sa iyo. Mas mayaman ako sa iyo. Mas pera ako sa iyo. So, palagi pong gano'n. Baka ibagsak tayo ng Panginoon. At mawalan din tayo katulad ng inaapi-api po natin. But remember that God helps us to humble down. Kaya tayo pinagpapala ng Lord para mag-humble down. The more na pinagpapala tayo, the more na tayo po ay matutumbag, pakumbaba. Kung gusto natin pagpalain ng pagpalain, bumaba tayo ng bumaba. Hindi tayo yung pinagpapala, umaakit, umaakit. Yung pagpapala, aakyat, pero dapat tayo bumaba. Yun po yung purpose ba tayo pinagpapala. Ba't nawawalan tayo? Kumusan, kasi mataas tayo. Kaya tayo nawawalan. So, gusto po natin na patuloy na pagpalain ng Panginoon, matuto po tayong magpakumbaba through total submission to Him and by being grateful. Ito po, napapakita po natin yung humility po natin sa Diyos na haring ng mga hari. Imagine yung Diyos natin, hari ng mga hari. O, diba? Kung yung mga hari talaga dito sa lupa ay sumusunod eh. Yung pakaya nasa langit, ang hindi natin sunod. Di po ba?
The more, sabi ko nga, the more na pinagpapala, all the more na maging humble po tayo kapag grace at habag lang ng Diyos kung ano ang meron tayo. Yan po yung tatandaan po natin. Ano man yung meron tayo, ano man yung na-accomplish natin, habag lang yan ng Diyos. Amen po? Kung wala po yung kahabagan ng Diyos, kung wala yung wisdom na nagmumula sa Lord, kung wala yung kalakasan para magawa po natin, yung wala naman tayo magagawa talaga. Kailangan acknowledge po natin, lagi natin pasalamatan ng ating Panginoon. Avoid being prideful. Yun po. Ayan po ang alisin po natin. Kung meron pa po tayo natitira sa buhay natin na ganyan, it's about time to get rid of pride. So, Awit 34 verse 1. 34 verse 1. Si Yahweh aking laging pupurihin at sa pasasalamat di ako titigil. Amen. Dapat lagi tayo mapagpasalamat sa Lord kahit na anong bagay yan, kahit kaliit ang bagay po yan, pagpasalamat po natin sa Panginoon. Hindi lang pagmalalaki lang, tsaka tayo nagpapasalamat. Kaya kung minsan, di ba, pag testimony, wala tayong masabi, kasi wala, parang tingin natin, lamang ginawa ang Diyos sa akin eh. Kasi gusto natin patutuloy yung mga miracles. Pero everyday may miracle na ginagawa ang Lord sa atin. Hindi lang natin kung minsan pinapansin kasi gusto natin yung malakihan. Amen po? Hindi natin makakatanggap ng malaki kung hindi natin pasasalamatan yung maliit eh. Di ba ba? Saan ba? Ano tayo pagpapalain ng Lord sa maliit? Hindi tayo marunong magpasalamat. Amen po. Hindi natin ina-acknowledge sa kanya galing yun. Dapat kahit ano lang po yan natatanggap natin, dumarating sa atin, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Yan po ipagpapakita na we trust God who is in control. So may control ng lahat ng bagay, kaya dapat pinapasalamatan. And number 3, ano yung bakit importante na tayo po ay tunong magpakumbaba? Because it will help us to keep away from sin. Yan, para po ma-avoid natin ang kasalanan. Matuto po tayo magpakumbaba. It makes us meek. Ginagawa tayong mahinahon, mababang loob. Pag tayo po ay humble, we learn to control ourselves. Pag tayo po ay humble. Pag meron po yung nandun po sa atin yung character na humility, tinuturoan po tayo. Katulad ng inawit natin kanina, diba? Yung kanyang salita, gusto natin itago sa puso natin para ano daw, hindi tayo magkasala. Dito ba? Yun. So, ang mayayabang at marunong ang madaling magalit. Kaya pag madaling magalit po tayo, ibig sabihin, mayabang tayo kasi bakit ka nagalit? Diba? Ayaw mong masita, ayaw mapuna, ayaw mong masaway. Kaya nagagalit ka. Ako niyo po ba yun? Hindi po ba? Patulog po yung pride. Pero kung humble po tayo, meek, tahimik lang. Kasi marunong tayo mag-control ng emotions po. Diba? Tulad pinakita po ng Panginoon yan para tayo makaiwas sa kasalanan. Kasi once na hindi po tayo naging meek, hindi tayo yung parang ipas na yan. Yung konting bagay, maganda ka, konting bagay, papansinin mo, kasi ayaw mo nga matalo. Di ko yun yun eh. Pagkakasala lang tayo. Pasubukan mong tumahimik. Bayaan mo siya magdadaldal dyan. Magalit siya ng magalit. Huwag ka lang kumibo. Anong mangyayari? Itigil siya, hindi. Itigil siya. Kasi hindi mo pinapansin. Pero pagka pinatulan mo, ano mangyayari? Pasaha ka. Magkakasala ka na. Di ba ba? Kasi pag marami daw salita, nakataning magkasala. As maraming kasalanan nagagawa. May tumahimik ka. Di ba ba? Yun ang ito dapat. Awit 119, 10-11. Awit 119, verse 10. Kung puso akong lumalapit sa iyo, kaya tulungan mo, huwag tumigis. Amen. So, yung salita po talaga ng Lord, importante po.
para na sa ganun, meron tayo agad na aalala, kaya tahimik tayo. Knowing to control ourselves will help us not to retaliate. Hindi na tayo, natututo tayo, hindi na gumante, hindi na pumatol, nako, kasi naman nakakagawa natin ng mga kamalian. Lalo na kung alam mo naman ito tawag ko, hindi matatanggap ko tayo kung sabihin ko eh. Bakit mo papatulan? O di ba? Kaya ano na siya, hindi matatanggapin eh. Kaya wag na po tayong pumatol po. Tayo na yung bababa, tayo na magko-control, okay na lang yun. Sinabi na tayo na lang. Kahit anong gawin mo, hindi naman ako, balo wala lang sa kanya eh. O bakit ka papatol sa mga ganong klaseng tao? Sayang lang yung oras mo. Hindi ko ba? Yun po. At hindi tayo magkakasala pagka ganun po tayo. At palagi pag-fear of the Lord. Dapat yung fear of the Lord sa atin. Po, kailangan po natin. Sabi nga sa unang Pedro 2, 23 to 24. Unang Pedro 2 verse 23 and 24. Verse 23, nang siya'y insultihin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makaturungan kung humatol. Verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Gusto ng Lord, di ba? Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang karakter. Ano ba yung karakter niya? Pinahirapan siya, hindi siya nagbanta, hindi siya pumante, wala po. Diba? Hindi pinasin ng Panginoon eh, kung ano man yung pinagagawa sa kanya. Kasi nga po, ang gusto niya talaga ay maligtas po tayo. Yun ang karakter ng Lord. At yun ang gusto niya ipakita sa atin. Yun yung gusto niya mangyari po sa atin. Makita sa atin na may control tayo, kahit may abroad, may power siya, kaya niya naman na lahat yung mga umaalipusta sa kaya niya po yun, di ba? Pero hindi niya ginawa. Para to set an example to us. Yun po yung importante sa atin. O, na dapat natin tularan para sa ganoon, makapamuhay po tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Anong kalooban niya? Maging mataas ba tayo? Hindi. Magpakumbaba. So, yun po yung gusto ng Lord. Kaya po ba natin yun? Talaga lang, ha? So, yan po yung tinuturo ng Lord. Dapat talaga makayanan po natin. Po. Yan po nasusubukan kung paano tayo magpapakumbaba eh. Kung may mga taong papalaran sa atin ang Lord mismo eh. Kaya mo ba titisin yan? Kaya mo bang lipatulan yan? Yan po ang test po sa atin ng Panginoon. Para po, sa ganon, matuto po tayo mag-humble down. So, how to become humble. Or how to get rid of pride. Pareho na po yan. Number 1, do not be conceited or think highly of ourselves. Ayan, kanina pa natin yung sinasabi dito ba? Huwag maging mayabang, at huwag isipin mas mataas tayo o nakakaigit sa iba. Sabi sa Romans 12:16. Romans 12:16, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa, huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan, huwag kayong magmarunong. Diba? Huwag daw kanino tayo makikipagkaibigan sa mga mabababa ang kalagayan. Siguro gano'n ang pakinakita ng Panginoon eh. Ano yung pinili po niya mga kasama? Ano yung mga alagad niya? May mga pinag-aralan ba? Mga isda, tax collector, o di po ba? Talaga yung mga mahihirap, yun po yung ginamit ng Panginoon eh, na para sa ganun ay maihayag yung mabuting balita. Gusto niya pakita sa lahat na nagmamalasakit sa kapakanan ng lahat. Hindi siya kumuha na dali-dali kumuha ng mga may idolo, di ba ba? Pero hindi na kinuha ng Lord eh. Talaga yung mga mangingista na wala ko paalam-alam. Sabi nga sa Philippians 2, 3, and 4,
Pilipos 2:3 and 4. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging kanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Verse 4, nakikita ninyo, hindi lamang yung Napapaliwanag naman po ng verse na yan, na pag malasakitan po natin yung kakahanan ng iba, hindi lang yung puro sarili natin o puro iniisip natin, dapat bigay sa akin to, dapat respeto ako, dapat ganito. Dapat tayo yung gumagawa, hindi tayo yung nag-expect na gawin sa atin. Nag-expect ka, ikaw nga, hindi ka marunong rumispeto, gusto mo, respetuhin ka. O di ko ba? Okay, hindi ka marunong magbigay, pero gusto mo, tumatanggap ka. Dapat hindi po ganun. Dapat tayo po yung mauna. So, may mga ganyang tao talaga na para lang sumikat, para kilalanin, nagkaastang marunong. Astang sigas-sigas sila eh. Para makapanakot, ito ba? So, dapat hindi po puro yabang pala po. Dapat sa atin yung ugali na gano'n. Huwag natin silang tularan, kundi pag malasakitan daw po natin yung iba, bilang tanda ng ating pagpapakumbaba. And number 2, ano pa daw po? Paano tayo maging humble? Yan. Follow Jesus. Example. Kung gusto natin makis ang Diyos, tularan daw po natin yung character ng Panginoon. Dahil ang Lord mismo ang nagpakita ng example of humility for us to follow. Paano niya pinakita yung kanyang humility? Letter A. Yes. So, biro mo yun, alam mo sa sarili mo, Diyos ako eh. Pero nag-humble down siya, di ko ba? Paano? Hinugasan niya lahat yung paano mga alagad niya. Eh, gaano ba karoon may mga paano na dati? Na puro nakasandals lang sila eh. Puro lakad lang sila eh. Puro kalyo mga paanon. Di ba? Pero hinugasan ng Lord lahat. Yung mga paapong nila. Yun po yung maganda sa Panginoon. Talagang itinuro niya na walang dapat magmataas sa kanila. At ganoon din po sa atin. Yun ang kailangan po natin to reach them out. Kailangan kang bumaba. Paano mo huhugasan yung paa ng kapwa mo kung hindi ka bababa? Hindi ka ba? So yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi sa 1:13, 14 to 17. 1:13, 14 to 17. Dahil kung pag-ulan niya, hugas na pagpapaka, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang kayo Verse 16, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo ay sumisugo sa kanya. Basta mo yun? Verse 17, mapanat kayo kung nauuwan. Unawaan ninyo ang bagay na ito at inyong Diba? Kung gagawin natin, ibig sabihin na unawaan natin yung tinuturo ng Panginoon. Kung hindi natin ginagawa, hindi natin naiintindihan o ayaw natin sumunod. Ganun lang po yung nakikita. So, malpala daw tayo kapag marunong tayong mag-humble down kahit kanino. Kahit kanino. Hindi tayo namimili ng tao. Po, lalo na kung sa kapatiran po. Kailangan kung paano tayo tumutulong sa iba, paano tayo nagmamalasakit sa iba, ganun din po tayo sa lahat. So ano pa yung example na pinakita ng Panginoon na dapat natin gawin? Letter B. We humble down And be humble down. Talagang nagpakababa siya para maligtas po. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ganun niya binaba yung kanyang pagka-Diyos. O hindi niya inisip na ito lang mga ito ang mababait na sumunod sa akin ang ililigtas ko. Hindi po eh. Talagang ginalugad yan lahat po kung saan siya makakapunta para maligtas na po. Para akuin po, siya na may namatay para sa kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Kaya po ba natin yan?
Na magbigay lang ng oras para sa iba, di ba? Pero more, hindi natin mabibigay ang buhay natin. So, ang Lord lang po makakagawa nun. Pero ang gusto na Panginoon, kayahin natin yung patingin yung humble. Yan po ang gusto ng Lord. Kung gusto natin ng grace, matuto tayong bumaba. Or totally, mag-alis ng pride po natin and become humble. Sabi sa Philippians 2:6-8. Verse 6, God's ready us at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan ang mga pagkakos. Verse 7, saan ang binabasa ng tunay ng Diyos? Pinakasang tulad ng mga karaniwang tao at magpipigay mo. Verse 8, nagpapababa siya at naging masuri na hanggang kamatayan. Maging tumalay kamatayan. Yan po siya nagpakumbaba at naging masunod. Yun po ang pinapagawa ng Lord sa atin, magpakumbaba at maging masunurin po tayo. Hindi naman po yan aabot sa kamatayan po natin po. Hindi po. So ang Diyos po, hinubay niya po at namuhay siya bilang karaniwang tao. Hindi yung payaman, hindi yun ang pinili ng estado ng buhay. Ito na talagang mahirap, di ba? Ang pinanganak sa hospital. Kaya tayo naman niya talaga pumunta ng hospital kung gusto niya, di po ba? Pero hindi yun. Talagang nagpapakita siya sa atin ng humility. Grabe yung pinakita niya. Ako, kaya dapat wala po tayo pagmananasabi. Tayo mga anak na Diyos. Diba? Lagi natin isipin yung ginawa ng Lord. Pinabayaan niyang bubugin siya. Pinabayaan niya talaga na mabilad sa kahihiyan. Pinako sa krus. Pero ano sabi? Hindi siya kumibo. Pinabayaan niya talaga kung ano yung will ng God sa kanya mangyari. Diba? At ganun din tayo. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? So, ako, maging mahirap ako. Sabi nga ng tinuro sabi ka ako, hindi yun ang purpose ng Diyos. Dito ba? Ano talaga, nagsasacrifice tayo. Meron talaga yun. Kailangan natin mag-sacrifice. Lalo na kung may ministry tayo, meron sacrifice talaga tayo gagawin. Para naman sa Lord po. Diba? Para maligtas po tayo. Sabi nga sa Isaiah 53:7 and 8b, Isaiah 53:7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay isang tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Verse 8, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sabi ko ba, gano'n siya. Gano'n ang Panginoon. Gano'n yung pinakita niya talaga na pinahirapan, binugbog, pero hindi siya kumibo. Hindi nagtada kahit isang salita, hindi po ba? Hindi umimik. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Hindi na dahil sa sala niya. Dahil kasalanan, pero tinanggap niya lahat yun. Di po ba? Ako minsan tayo, kahit kasalanan na nga natin, nag-retaliate pa tayo. Hirap pa tayo, hindi po ba? Pero ang Lord, hindi po. Yun po yung gusto niya makita sa atin. Kaya in return, sa lahat ng sacrifices ng Panginoon sa atin, ubarin daw po natin ang dati nating pagkatao. Alisin na po lahat yung pride. Alisin na po lahat yung bad character na napag-aralan na po natin. Ano isusuot natin? Yung bagong pagkatao na katulad ng Panginoon. Yung pagiging humble. Ano po magiging resulta pag humble po tayo? Pag inalis po natin lahat ng pride, ano daw po magiging resulta? God shower us with great blessings. Great blessings. Plural. Ito ba? Gusto natin yan, di ba ba? Siyempre, lahat tayo gusto natin yan. Pero kailangan natin maging humble. Sabi sa Kawikaan 22 verse 4, Ang Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. o di ba? Ang dami, mga great. Talagang great. Bakit? Ano daw po yun? Yaman, buhay at karangalan. Yun daw po ang
nagiging bunga ng ng pagpapakumbaba. Gusto natin ng yaman, gusto natin ng buhay, gusto natin ng karangalan. So, anong gagawin? Humble down. Ayan. Kailangan po natin lahat yan. Di po ba? Habang nandito po tayo sa lupa. Kaya mangyayari yan if we humble down and have fear in the Lord. Kailangan may takot din po tayo sa Diyos. Kasi sabi nga sa English, the reward of humility and the fear of Jehovah is riches and honor. Ayan po. Yan daw po yung reward of humility. And kasama yung fear of the Lord. Fear of Jehovah. Parang gusto natin ng riches and honor and life, yan po, magpakumbaba daw po tayo. In God's perfect time, kung paanong itinaas ng Diyos ang ating Panginoon for being humble, tayo naman po ay tataas ng Diyos. Gusto po ba natin yun? Ay taas din tayo ng Lord. Sabi ko sa Santiago 4:10, Santiago 4:10, magpapalagay sa ating Panginoon at tataas na. Gusto natin mataas tayo. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Mangyayari po yun kung natin po lang kung magpapakumbaba po tayo, hanggang pagbabalik ng Panginoon, itataas niya din po tayo. Pero kung hindi po tayo, nagpapakataas na rin po tayo sa sarili natin, anong gagawin ng Lord? Ibababa po tayo. Kapag ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Ano po ba? Amen. Yan po ang nagagawa po sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang last verse, teacher. Sabi po, sa Matthew 10, verse 12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibaba ng Diyos at nakakapakababa ay ibaba. Gusto po natin magtaas tayo ng Lord, tayo po ay magpakumbaba sa kanyang harap. Amen po. Sabihin natin ang Panginoon, pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Naramdaman po ba natin ang kilos ng Panginoon? Amen. Mababago po ba tayo? Amen.